Isang marangyang kasal ang dapat sana ay magbubuklod sa aming dalawa, ngunit isang malupit na katotohanan ang sumambulat sa aking harapan. Habang ako ay nagpupuyat para sa kanyang kinabukasan, ang aking mapapangasawa ay nalulunod sa aliw sa bisig ng isang modelo. Sa halip na yakap, isang malutong na sampal ang sumalubong sa akin mula sa aking biyenan. Akala nila ay mananatili akong bulag at bingi sa kanilang mga pang-aapi. Hindi nila alam ang bawat luhang pumatak sa aking pisngi ay mitya ng kanilang pagbagsak. Handa na ba silang harapin ang tunay na Solana Evangelista hanggang kailan nila maitatago ang baho ng kanilang maruming pangalan? Ayaw ko nang makita ang pagmumukha ng malas na yan dito sa loob ng kwarto. Palayasin niyo siya bago ko pa makalimutan ang aking pagkatao. Ang tinig na yon ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na itak na humiwa sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng puot, isang uri ng galit na hindi mo aakalaing magmumula sa isang babaeng kilala sa pagiging relihiyosa at mapagkawang-gawa sa lipunan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Solana. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, ay hawak niya ang isang kulay asul na thermos. Naglalaman ito ng mainit na sopas na 3 oras niyang matiyagang niluto. Hindi siya natulog, tiniis niya ang hapdi ng mga mata at ang pagod ng katawan para lamang masigurong may masarap na pagkaing hihigupin si Tristan sa oras na magkamalay ito. Akala niya dahil sa sobrang pagtatrabaho sa opisina, kaya biglang bumigay ang katawan ng kanyang mapapangasawa. Akala niya ang pagbagsak nito ay tanda ng sakripisyo para sa kanilang nalalapit na kasal. Ngunit ang kasunod na boses ng doktor ay naging parang lason na unti-unting pumatay sa kanyang pag-asa. Doña Consuelo, kailangan po nating maging maingat. Ang sanhi ng kanyang seizure ay overdose sa isang uri ng stimulant. Ayon sa ulat ng mga paramedic, natagpuan si Sir Tristan sa loob ng isang hotel suite, kasama ang isang babae. Kailangan nating linisin ang record na ito bago pa makarating sa mga pahayagan. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Solana. Ang init ng thermos na hawak niya ay hindi na niya maramdaman dahil ang buong katawan niya ay biglang binalot ng isang nakakangilong ginaw. Ang hotel suite. Ang stimulant. Ang babaeng kasama nito. Bawat detalye ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang lalaking pinaglaanan niya ng lahat, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo, sa loob ng 2 taon, ay nakuha pang magpakasasa sa panandaliang aliw habang siya ay abala sa pag-aayos ng kanilang kinabukasan. Bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Doña Consuelo na ang mukha ay tila naging maskara ng isang demonyo nang makita ang kanyang presensya. Walang pasintabi, walang babala, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Solana. Dahil sa lakas ng impact, nabitiwan ni Solana ang hawak na thermos. Ang takip nito ay natanggal at ang mainit na sopas ay tumapon sa sahig, kumalat sa pagitan ng kanilang mga paa. Ang usok na nagmumula sa sabaw ay tila sumasagisag sa pangarap ni Solana na unti-unti ring naglalaho sa hangin. Ang mainit na likido ay dumampi sa kanyang balat, ngunit ang hapdi nito ay wala pang 1% ng sakit na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Manggaganso ka, dahil sa iyo kaya nagagawa ng anak ko ang mga bagay na ito. Sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa mukha ni Solana, tila bawat dulo nito ay may dalang sumpa. Kung hindi ka sana ganitong kahirap, kung hindi ka sana ganitong kakulang sa pansin, hindi mapipilitan ng anak ko na maghanap ng kasiyahan sa iba. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpapakapagod, para lang mapantayan ang pangalang Alferos, na kailanman ay hindi mo deserve. Napahawak si Solana sa kanyang pisngi, na ngayon ay namamanhid na sa sakit. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa natapong sopas sa sahig. Naririnig niya ang mga yabag ng mga nurse sa paligid, ang mahihinang bulungan ng mga taong nakasaksi sa kanyang kahihiyan. Nais niyang sumigaw, nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at sabihing siya ang biktima rito. Nais niyang isumbat na siya ang nagpuyat para sa mga report ni Tristan, siya ang nagmaneho para rito kapag ito ay pagod, at siya ang nagbigay ng lahat ng kanyang sahod para lang matustusan ang luho ng pamilyang ito. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog na bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao
ay tila isang salamin na dahan-dahang nagkakabiyak-biyak bumabagsak sa lupa ng walang tunog, ngunit may dalang matinding pinsala. Tumingala siya at tiningnan ang pintuan ng kwarto ni Tristan. Sa loob ng silid na iyon, naroon ang lalaking minahal niya higit pa sa kanyang sarili. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang dangal. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging nakikita niya ay isang malaking pader na naghihiwalay sa kanila. Isang pader na binuo mula sa kasinungalingan pagtataksil, at ang mapait na katotohanang siya ay naging isang gamit lamang para sa kanilang pansariling interes. Huminga siya ng malalim ang kanyang dibdib, ay tila may nakadagang napakabigat na bato. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang maliit na tinig sa loob ng kanyang isipan ang nagtanong. Isang tanong na naging dahilan kung bakit ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig, ay biglang naging matigas at matibay. Ito na ba ang huling pahina ng aking pagiging martir? O ito ang unang sandali ng aking pagbangon mula sa abo ng kanilang panlilinlang bambanta? Huwag kang umasta na para bang ikaw ang nawalan, Solana. Isipin mo na lang na ito ang kabayaran sa lahat ng pagkain at tirahang ibinigay namin sa iyo noong wala kang matuluyan. You should be grateful because we are still willing to call you an alferos after all your failures. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang sugat ni Solana. Nakaupo sila ngayon sa loob ng isang pribadong silid sa ospital malayo sa mga matang mapanghusga ng publiko, ngunit ang hangin sa loob ay mas lalong naging mabigat at mahirap hingahin. Sa ibabaw ng lamesa ay nakapatong ang isang makapal na folder. Ito ang mga bayarin para sa marangyang kasalan na gaganapin sa susunod na linggo, mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa, ang catering na pangmaharlika, at ang listahan ng mga panauhing hindi naman kilala ni Solana. Habang tinitingnan ni Solana ang mga dokumentong iyon, naalala niya ang sariling mga gabi na tinapay lamang ang kinakain niya para lamang makatipid at maipon ang bawat sentimo para sa depositong hiniling ni Tristan. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay tila naging mga barya na ngayon ay itinatapon sa kanyang mukha bilang pambayad sala sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Niloko ako ni Tristan, ma'am. Mahinang tugon ni Solana, ang kanyang boses ay tila isang piping pagsusumamo. He was with another woman, he used drugs, at ngayon gusto niyo pang ako ang pumasa ng lahat ng utang na ito. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ng matanda. Utang na loob, Solana, iyan ang wala ka. Isang basurang pinulot namin at binihisan ngayon ay marunong na ring sumagot. Ang anak ko ay isang alferos. Natural lamang na lapitin siya ng mga babae dahil sa kanyang estado. Kung naging sapat ka sanang asawa, hindi niya kakailanganing humanap ng iba. Ngayon pirmahan mo ang mga papel na ito. Ikaw ang magsisilbing garantor ng loan na ito dahil ayaw kong madungisan ang credit line ng aming pamilya sa oras na magkaroon ng aberya. Naramdaman ni Solana ang unti-unting pagkapit ng pamamanhid sa kanyang mga daliri. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila hinihila at pinipihit hanggang sa mawalan na ito ng tibok. Tiningnan niya ang ballpen na nasa harap niya. Ang bagay na iyon ay hindi lamang panulat. Ito ay isang tanikala na habang buhay na magkakabit sa kanya sa impyernong ito. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila may kasamang abo na nagpapahirap sa kanyang dibdib. Ang paligid ay unti-unting lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagod ng kaluluwa na tila gusto na lamang bumigay at lamunin ng dilim. Tumayo siya nang dahan-dahan, hindi pinansin ang folder at naglakad patungo sa banyo ng pribadong silid. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang marahas na tunog ng pagsara ng pinto ay naging hudyat ng sandaling katahimikan na matagal na niyang hinahangad. Sa loob ng banyo, kinuha niya ang kanyang bag. Sa ilalim ng mga resibo at lipstick naroon ang isang maliit na puting plastic. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas ang pregnancy test kit na kanina pa tila sumusuntok sa kanyang konsensya. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng banyo, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng malaking baha. Ilang minuto ang lumipas na tila naging mga dekada. Nakatitig si Solana sa maliit na bintana ng kit. Doon dahan-dahang lumitaw ang dalawang mapulang guhit, maliwanag. Walang dudang totoo. Napahawak siya sa malamig na lababo para hindi matumba. Ang kanyang reflection sa salamin ay tila isang estranghero maputlawasak at may dalang isang buhay na ngayon
ay nakatali sa isang amang hindi siya pinahalagahan at sa isang pamilyang itinuturing siyang basura. Ang hapdi sa kanyang sinapupunan ay humalo sa hapdi ng kanyang puso na lumilikha ng isang uri ng pagdurusa na walang salitang makapaglalarawan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang munting nilalang sa loob ay walang kamalay-malay na ang mundong kanyang lalakihan ay puno ng mga lobong nagbibihis tupa. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi, ngunit agad niya itong tinakpan ng kanyang palad. Kahit ang kanyang pag-iyak ay kailangang maging tahimik, kahit ang kanyang pighati ay kailangang itago sa ilalim ng maskara ng pagsunod. Solana, ano pang ginagawa mo dyan labas? At pirmahan mo na ito bago pa magbago ang isip ko at tuluyan ka ng itaboy sa kalye. Ang boses ni Doña Consuelo ay muling dumagundong kumakatok sa pinto ng banyo nang may halong pagkainip. Tumingin si Solana sa salamin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng determinasyong binalot ng pait. Isinara niya ang kanyang mga kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang laso ng kanilang mga salita para sa kapakanan ng isang buhay na wala pang malay? Ako ba ay nananatiling bilanggo dahil sa pag-ibig o dahil sa takot na ang aking anak ay maging gaya kong isang ligaw na damo sa mundong ito? Hindi mo ba talaga naiintindihan, pakakasalan lang kita dahil sabi ni Mommy ay kapaki-pakinabang ka. Pero huwag kang umasa na magiging tapat ako sa isang babaeng palaging amoy sibuyas at sabon panlaba. Your presence is just a chore I have to endure, Solana. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tristan ay tila mga bubog na pilit isinusubo kay Solana. Nakaupo si Tristan sa kanyang kama sa loob ng kanilang marangyang kondo matapos itong makalabas sa ospital. Habang nagsasalita ang lalaki, si Solana ay nakaluhod sa sahig, maingat na pinupunasan ang mga paa nito ng maligamgam na tubig. Ang bawat dampi ng bimpo sa balat ni Tristan ay puno ng pagmamahal na unti-unti nang nilalason ng pait. Ang amoy ng gamot at alkohol sa silid ay nanonood sa kanyang ilong na nagpapaalala sa kanya ng gabi ng pagtataksil na pilit nilang ibinabaon sa limot. Inayos ko na ang lahat ng kailangan mo sa opisina, Tristan. Kahit na masama ang pakiramdam ko, tinapos ko ang financial reports para hindi ka mapagalitan ng board, mahinang sagot ni Solana. Ang kanyang boses ay tila isang pagod na himig ng isang biolin na pilit pinapatugtog kahit malapit nang maputol ang mga kwerdas. Isang malakas na pagsinghal ang itinugon ni Tristan. Trabaho mo yan at pasalamat ka dahil hinahayaan pa kitang gawin iyan. Ngayon umalis ka na sa harap ko, nakaka-stress ang mukha mo. Tumayo si Solana ng dahan-dahan. Ang bigat sa kanyang sinapupunan ay tila lalong nadaragdagan sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Nais niyang sabihin dito ang tungkol sa munting buhay na nagsisimulang mabuo sa loob niya. Nais niyang sumigaw at sabihin, Tristan, magkakaroon na tayo ng anak. Magbago ka na para sa atin. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila mga tuyong dahon na agad tinatangay ng hangin bago pa man makalabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad, isang pamilyar na pakiramdam ng morning sickness na hinaluan ng matinding pagkadismaya. Naglakad siya patungo sa walk-in closet ni Tristan para iligpit ang mga gamit nito. Ang bawat kilos niya ay tila isang ritual ng pagpapakasakit. Habang inaayos ang mga mamahaling coat ng lalaki, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa bulsa ng isang tuxedo ang suot ni Tristan noong gabing dinala siya sa ospital. Yumuko si Solana para pulutin ito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang lukot na papel. Hindi iyon isang simpleng resibo. Ito ay isang kontrata ng benta para sa isang unit sa isang ultra-exclusive na condominium sa Makati. Ang halaga ay umaabot sa 10 milyong piso. Ang pangalan ng may-ari, isang babaeng nagngangalang Vanessa Go, ang modelong kasama ni Tristan sa hotel suite. Ang hangin sa loob ng closet ay tila biglang nawala. Ang bawat letra sa papel ay naging mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kontrata naroon ang petsa noong nakaraang buwan lang ang panahong sinabi ni Tristan sa kanya na kailangan nilang magtipid dahil nalulugi ang kumpanya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pinagmulan ng pondo. Ang account number na ginamit para sa down payment ay ang mismong payroll account na pinamamahalaan ni Solana para sa Top Don Evangelista, kung saan si Tristan ay pansamantalang nakatalaga bilang manager.
Naramdaman ni Solana ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na humampas sa kanya na iniwan siyang lunod at naghahabol ng hininga sa gitna ng karagatan ng kataksilan. Hindi lamang siya niloloko sa pag-ibig. Ginagamit din siya at ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya para sa pansariling luho ng lalaking ito at ng kanyang kalaguyo. Sa labas ng closet narinig niya ang tunog ng cellphone ni Tristan na tumunog. Kasunod nito ang malanding tawa ng lalaki habang nakikipag-usap sa kung sino. Ang tunog ng kanyang kasiyahan ay tila isang lantarang pag-insulto sa bawat sakripisyong ibinigay ni Solana. Niyakap ni Solana ang kanyang sarili, ang kanyang mga braso, ay tila naging tanging sandigan sa pagguho ng kanyang mundo. Ang dilim sa loob ng closet ay naging salamin ng kanyang hinaharap puno ng mga lihim na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala na hindi na siya ligtas sa tahanang ito. Gaano pa kalalim ang mga lihim na itinatago ng pamilyang ito sa ilalim ng kanilang marangyang pangalan? Ako ba ay isang biktima lamang ng tadhana o isang saksing piniling magbulag-bulagan habang ang sarili kong mga kamay ang bumubuo sa bitayan na tatapos sa aking dangal? Huwag mong hahayaang makita ng mga tao na namumutla ka o nanghihina. Ang isang alferos ay dapat laging mukhang perpekto sa paningin ng lipunan. Ayusin mo ang iyong sarili, Solana. Hindi kasalanan ng publiko kung bakit ka nagmumukhang miserable. Ang mga salitang iyon ni Doña Consuelo ay tila isang malamig na hangin na yumakap kay Solana habang siya ay naglalakad palabas ng mansyon. Walang nag-alok na ihatid siya. Walang nagtanong kung saan siya pupunta. Para sa pamilyang Alferos, siya ay isa lamang anino na dumarating at umaalis ng walang ingay. Ngunit sa ilalim ng kanyang maluwag na damit, may isang lihim na tumitibok isang munting buhay na sa bawat araw ay nagbibigay sa kanya ng dahilan upang muling huminga kahit na ang bawat hininga ay tila may kasamang pait. Naglalakad si Solana sa loob ng isang pampublikong ospital, malayo sa mga pribadong klinika na madalas puntahan ng mga alferos. Ayaw niyang mag-iwan ng bakas. Ayaw niyang malaman nila ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao hanggat hindi pa siya handa. Ang amoy ng disinfectant at ang mahabang pila ng mga pasyente ay naging bahagi ng kanyang realidad. Sa paligid niya, nakikita niya ang ibang mga nagdadalang tao na may kasamang asawa, mga lalaking humahawak sa bewang ng kanilang mga misis, mga lalaking nag-aabot ng tubig, at mga lalaking nakikinig sa bawat tibok ng puso ng kanilang mga anak sa loob ng sinapupunan. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay muling nagparamdam. Napahawak si Solana sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay tila naging isang pananggalang para sa munting nilalang sa loob. Nararamdaman niya ang init ng kanyang sariling palad sa ibabaw ng kanyang balat, isang munting paalala na sa labanang ito siya at ang kanyang anak lamang ang tunay na magkakampi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng isang mag-asawa sa kanyang harap na masayang nagtatalo tungkol sa magiging pangalan ng kanilang sanggol. Solana Evangelista, tawag ng nurse. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang patungo sa loob ng silid ng doktor ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Sa loob habang nakahiga siya sa kama at nararamdaman ang malamig na gel sa kanyang tiyan, ang bawat segundo ay tila tumigil. Ang kanina ay mabigat na pakiramdam ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Mula sa speaker ng ultrasound machine, umalingaw-ngaw ang isang tunog, isang mabilis, malakas at matatag na ritmo. Tila ito ang tunog ng isang munting tambol na nagpapahayag ng digmaan laban sa lahat ng pighati. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak ay tila isang mensahe sa kanya, "Inay, narito ako, huwag kang susuko." Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang mga luha ni Solana ay hindi nagmula sa sakit, kundi sa isang pag-ibig na ngayon lamang niya naramdaman. Ang bawat patak ng kanyang luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi, dahan-dahang bumabagsak sa puting sapin ng kama na tila nagdidilig sa isang tuyot na lupain. Malusog ang iyong baby, misis, pero kailangan mong bawasan ang stress. Masyadong mabilis ang iyong heart rate, paalala ng doktor habang pinupunasan ang kanyang tiyan. Tumango si Solana, ngunit sa loob niya alam niyang ang stress ay hindi isang bagay na maaari niyang iwasan sa tahanang kanyang kinabibilangan. Pag-uwi niya sa kondo, ang kadiliman at ang malamig na hangin mula sa aircon
ang sumalubong sa kanya. Wala si Tristan. Marahil ay nasa piling na naman ito ng kanyang modelo nagsasaya gamit ang perang pinaghirapan ni Solana. Lumapit si Solana sa lamesa kung saan nakapatong ang laptop ni Tristan. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng higit pang ebidensya para protektahan ang sarili at ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa bawat pagpindot niya sa keyboard. Sinubukan niya ang kanyang kaarawan mali. Sinubukan niya ang petsa ng kanilang anibersaryo mali pa rin. Isang mapait na hinala ang pumasok sa kanyang isipan. Itinipan niya ang mga numero 0-1-5-1-7. Ang screen ay biglang nagliwanag. Ang desktop ay bumukas na nagpapakita ng isang litrato ni Tristan at ng babaeng iyon sa isang tabing dagat. Ang petsang ginamit niya para sa password ay ang mismong kaarawan ng babaeng sumira sa kanyang pangarap. Naramdaman ni Solana ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumatayo sa galit at pait. Ang password na iyon ay hindi lamang mga numero, ito ay isang lantarang deklarasyon na ang puwang niya sa buhay ni Tristan ay matagal na niyang ibinigay sa iba. Ang laptop na hawak niya ay tila naging isang mainit na uling na gustong sunugin ang kanyang mga kamay, ngunit sa halip na bitawan ito, mas lalo pa niyang hinigpitan ang hawak. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, habang ang liwanag ng monitor ay tumatama sa kanyang maputlang mukha, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang apoy ng pighati, kundi ang apoy ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang munting nilalang. Hanggang kailan ko kayang panatilihin ang aking pananahimik habang ang bawat lihim na aking natutuklasan ay tila isang patalim na lalong nagpapabaon sa akin sa hukay. Sapat na ba ang tibok ng puso ng aking anak upang magsilbing lakas sa gitna ng mundong ito na puno ng pagtataksil tapag? Iwan mo na ang lahat ng emosyon mo sa labas ng kwartong ito, Solana. Gamitin mo ang utak mo para sa trabahong ito kung ayaw mong mapahiya ako sa harap ng board ng Evangelista Group. You are here to work, not to be a drama queen. Ang tinig ni Tristan ay tila isang latigo na humahampas sa pagkatao ni Solana. Nakaupo ang lalaki sa kanyang swivel chair habang ang mga paa ay nakapatong sa mesa, tila isang haring nag-uutos sa kanyang alipin. Inabot nito ang isang flash drive kay Solana nang hindi man lamang tumitingin sa kanyang mga mata. Para kay Tristan, ang babaeng pakakasalan niya ay isang matalinong kasangkapan lamang, isang calculator na may buhay, isang auditor na kayang itago ang kanyang mga dumi. Inayos ko na ang unang bahagi ng report, Tristan. Pero kailangan kong busisiin ang mga resibo mula sa huling project sa Cebu. May mga discrepancy na hindi nagtutugma, mahinang paliwanag ni Solana. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling malamig at ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat ng pag-aalinlangan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Tristan. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Ayusin mo ang mga discrepancy na iyan. Gawin mong legal sa paningin ng mga auditor. At huwag kang magkakamaling magtanong ng masyadong marami. Tumayo si Tristan, kinuha ang kanyang tuxedo at nag-spray ng mamahaling pabango na ang amoy ay tila nanunuot sa bawat sulok ng silid. Alam ni Solana ang amoy na iyon ang amoy ng kanyang mga gabi, ng paghihintay, ang amoy ng kanyang mga luhang pilit na itinago. Nang marinig ni Solana ang tunog ng pagsara ng pinto at ang papalayong yabag ni Tristan, ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Dahan-dahan siyang naupo sa harap ng computer. Ang liwanag ng monitor ay tumama sa kanyang maputlang mukha na nagbibigay ng isang anyo na tila siya ay isang kaluluwang naliligaw sa dilim. Ang bawat paggalaw ng mouse at ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila ba ay tumitibok na puso sa gitna ng katahimikan. Binuksan niya ang mga nakatagong folder. Bilang isang bihasang auditor, alam ni Solana kung saan itinatago ang mga lihim. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga numero, mga graph, at mga pangalan ng kumpanyang hindi pamilyar. Doon sa ilalim ng mga file na may pamagat na Miski Expenses, natuklasan niya ang katotohanan. Milyon-milyong peso ang inilipat mula sa pondo ng Evangelista Group patungo sa mga dummy account. Ang mga pondo para sa mga housing projects para sa mga mahihirap ay dahan-dahang hinigop patungo sa mga personal na luho ni Tristan, mga alahas, mga mamahaling sasakyan, at ang condominium para kay Vanessa. Ang bawat numero ay tila isang patak ng dugo na nawawala mula sa mga taong tunay na nangangailangan
at ang bawat transaksyon ay may kasamang pirma na pilit ginagaya ang kanyang estilo. Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan ni Solana ay nasa pinakailalim ng folder. Isang scan ng isang dokumento mula sa isang loan shark, isang organisadong grupo na nagpapautang ng malaking halaga na may kasamang marahas na bunga. Doon sa ilalim ng guarantor, nakasulat ang kanyang pangalan, Solana Evangelista. Ang kanyang pirma ay naroon malinis perpekto, ngunit isang malaking kasinungalingan. Ginagamit siya ni Tristan bilang panangga sa mga utang na maaaring kumitil sa kanyang buhay. Kapag hindi nakabayad ang mga alferos, siya ang hahabulin. Siya ang magbabayad para sa bawat sandali ng kaligayahan ni Tristan sa piling ng iba. Naramdaman ni Solana ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Isang butil ng malamig na pawis ang gumulong sa kanyang sentido, at ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na nagbabadya ng panganib. Napahawak siya sa kanyang tiyan kung saan ang kanyang anak ay tahimik na nananahan. Ang kaisipang ang munting nilalang na ito ay isisilang sa mundong puno ng utang at panganib ay tila isang kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Ang Dragon's Lair na ito ay hindi lamang opisina ni Tristan, ito ang hukay na inihanda nila para sa kanya. Ngunit sa gitna ng takot, isang malamig na determinasyon ang sumibol sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang sariling flash drive at dahan-dahang sinimulan ang pag-copy ng bawat dokumento, bawat resibo, at bawat ebidensya ng kanilang pagkakasala. Ang bawat percentage bar ng loading screen ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Ang bawat file na naililipat ay isang sandata na gagamitin niya sa takdang panahon. Hanggang kailan ko kayang panatilihin ang aking maskara ng pagkamasunurin habang ang bawat dokumentong hawak ko ay tila isang apoy na gustong sunugin ang buong pamilya Alferos. Ako ba ay nananatiling biktima sa loob ng silid na ito? O ako na ang nagsisilbing hukom na magtatapos sa kanilang maruming laro? Dietag, huwag kayong mahihiyang pagsilbihan ni Solana, my dears. Pagbigyan natin siya dahil ito lang naman ang tanging paraan na maibabalik niya ang pabor sa pamilya Alferos. After all, she knows her place better than anyone else. Ang tawa ni Doña Consuelo ay tila tunog ng mga kristal na nagbabanggaan, matunog makinang ngunit may talim na kayang sumugat sa sino mang humawak dito. Sa gitna ng malawak na garden ng mansyon, napapalibutan ang matanda ng kanyang mga kaibigang socialite na nakasuot ng kanilang mga designer hats at mamahaling alahas. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog ang bawat anino sa paligid, ay tila nagiging mas mahaba at mas nakakatakot. Si Solana ay nakatayo sa gilid, may hawak na tray ng mga mamahaling tsa at pastries. Hindi siya nakasuot ng gown, gaya ng iba. Sa halip, pinasuot siya ni Doña Consuelo ng isang simpleng uniforme na mas malapit sa anyo ng isang katulong kaysa sa isang babaeng malapit ng ikasal sa tagapagmana ng pamilya. Ang bawat hakbang niya patungo sa mga bisita ay tila paglalakad sa isang entablado ng kahihiyan. "Oh, Consuelo, is this the girl?" puna ni Mrs. Villa Abrile, habang sinusuri si Solana mula ulo hanggang paa, gamit ang kanyang lorgnette. "She looks ordinary. Sigurado ka bang hindi ito magdadala ng kamalasan sa inyong lineage? She doesn't even have the posture of a lady. That's why she's working hard." Divine, sagot ni Doña Consuelo sabay sulyap kay Solana na may halong pandidiri. "Tinuturuan ko siyang maging mapagkumbaba. Alam niyo naman ang mga taong galing sa putik, kapag hindi mo binantayan, baka akalaing ginto na sila." Naramdaman ni Solana ang init na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salitang binitawan ng matanda ay tila isang dampi ng uling na nag-iiwan ng itim na mantsa sa kanyang dangal. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat lunok niya ay tila may kasamang tinik. Sa kanyang paningin, ang mga sosyaliting ito ay tila mga buwayang naghihintay ng kanyang pagkakamali. Yumuko si Solana para isalin ang tsa sa tasa ni Mrs. Villa Abrile. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Napansin niya ang kanyang refleksyon sa pilak na tipot, isang anyo na tila wasak baluktot at hindi na makilala. Isang patak ng pawis ang gumulong mula sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito pinansin. "Ay, my dress!" biglang sigaw ni Mrs. Villa Abrile nang tumalsik ang isang munting patak ng tsa sa kanyang mamahaling lace. "How clumsy, Consuelo, your project is a disaster." Hindi na naghintay si Doña Consuelo ng paliwanag. Mabilis ang kanyang pagtayo at isang marahas na paghablot sa braso ni Solana ang kanyang ginawa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ni Solana na nag-iiwan ng mapupulang marka.
Wala ka na ngang pera, wala ka pang silbiton. Bulong ni Doña Consuelo sa kanyang tenga, ang boses ay puno ng lason na tanging si Solana lang ang makakarinig. Humingi ka ng tawad ngayon din bago ko pa ipaalala sa iyo kung saang kangkungan kita pinulot. Napilitang lumuhod si Solana para punasan ang sapatos ng bisita gamit ang sarili niyang panyo. Ang bawat segundo ng kanyang pagkakaluhod ay tila isang habambuhay na pagdurusa. Sa gitna ng tawanan at kantiyawan ng mga matatanda, naramdaman ni Solana ang munting sipa sa loob ng kanyang tiyan. Ang kanyang anak ay tila nagre-rebelde rin sa kahihiyang nararanasan ng kanyang ina. Matapos ang tila walang katapusang oras ng pagpapakasakit, pinayagan din siyang umalis. Naglakad si Solana patungo sa likod ng mansyon, kung saan ang dilim ay tila nagbibigay sa kanya ng pansamantalang proteksyon. Doon sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, hinayaan niyang dumaloy ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat hikbi niya ay walang tunog, isang pighating baon sa katahimikan ng gabi. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Sa pag-aakalang isa na naman itong paniningil ng utang mula sa mga loan shark ni Tristan, balak niya sana itong hindi sagutin, ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na pindutin ang accept button. "Hello?" Mahinang sagot ni Solana, ang boses ay paus pa rin sa pag-iyak. "Solana?" Ang boses sa kabilang linya ay malalim baritono at puno ng awtoridad, na tila pamilyar ngunit matagal nang hindi naririnig. Sapat na ang pagtitiis sa mga taong hindi marunong tumingin sa iyong halaga. Ang pintuan ng iyong nakaraan ay nakabukas na. Handa ka na bang harapin ang katotohanan tungkol sa iyong ama? Napatigil ang paghinga ni Solana. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging yelo sa lamig. Ang tinig na iyon ay tila isang tinig mula sa kanyang mga panaginip, isang tinig na matagal na niyang inakalang nawala na kasabay ng kanyang pagkatao. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat lihim ng aking puso? Isang bagong patibong ba ito o ang susi na magpapalaya sa akin mula sa impyernong ito na binuo ng pamilya Alferos? Huwag mong kalilimutan, Solana, ang pangalang Evangelista ay hindi lamang isang pamagat. Ito ay isang panunumpa ng integridad at lakas. Darating ang araw na kailangan mong patunayan kung karapat-dapat kang magdala ng koronang ito, hindi sa pamamagitan ng ginto, kundi sa pamamagitan ng iyong paninindigan. Ang boses na yon mula sa nakaraan ay tila isang malakas na agos ng tubig na dumaan sa tuyot na disyerto ng isipan ni Solana. Habang nakahawak siya sa kanyang cellphone sa ilalim ng matandang puno ng nara, ang bawat salita ng lalaki sa kabilang linya, si Attorney Santillan, ang matapat na kanang kamay ng kanyang ama, ay tila nagpapagising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ipinatapon sa limot. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng isang malawak na silid-aklatan, na amoy luma at mahal na kahoy nakatayo, ang isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit may mga matang tila nagnininga sa talino at kapangyarihan. Si Don Eduardo Evangelista. Naalala ni Solana ang mainit na palad ng kanyang ama sa kanyang balikat noong gabi, bago siya nagpasyang mamuhay ng mag-isa malayo sa rangya ng kanilang pamilya. Nais niyang patunayan na kaya niyang mahalin at mahalin siya ng isang tao dahil sa kung sino siya at hindi dahil sa bilyong pisong nakapangalan sa kanya. "Father, I want to know if true love exists without the shadow of our wealth." Ang sabi ni Solana noon, ang kanyang boses ay puno ng idealismo at pag-asa. Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Solana sa kasalukuyan. Ang idealismo na iyon ang naging dahilan kung bakit siya naging biktima ng mga Alferos. Ang paghahanap niya sa tunay na pag-ibig ang naghatid sa kanya sa kamay ng isang lalaking ang tanging mahal ay ang sarili, at sa isang pamilyang ang tanging sinasamba ay ang kanilang huwad na reputasyon. Ang kanyang pagkatao ay tila isang dahong nalanta at nayurakan sa putikan, ngunit sa bawat salita ni Attorney Santillan, ang tuyot na dahong iyon ay tila dahan-dahang nagbabaga. Miss Solana, sapat na ang 2 taon na pananahimik ni Don Eduardo. Alam niya ang bawat sampal, bawat paghamak, at bawat sentimong ninanakaw ni Tristan Alferos mula sa mga sangay ng ating kumpanya. Patuloy ng abogado, ang boses ay puno ng malamig na galit. Ngunit ang huling ulat tungkol sa iyong kalagayan, ang tangkang pananakit sa iyo noong isang araw, yun ang naging hudyat para sa iyong ama na tapusin na ang larong ito. Naramdaman ni Solana ang panalamig ng kanyang mga kamay.
ang katotohanang palihim pala siyang binabantayan ng kanyang ama, ay nagdulot ng halo-halong emosyon, takot, ginhawa, at isang matinding pangungulila. Napahawak siya sa munting kwintas na nakatago sa ilalim ng kanyang damit, isang simpleng pendant na may nakaukit na letrang E. Ito ang tanging bagay na dinala niya mula sa kanyang nakaraan, ang tanging alaala na siya ay higit pa sa isang ligaw na damo na pinulot sa kalsada. Kailangan ko lang ng kaunti pang oras. Attorney Santian Puwingkul saan? Pabulong na sagot ni Solana habang tinitingnan ang maliwanag na bintana ng mansyon kung nasaan ang mga taong nagpahirap sa kanya. Gusto kong makita nila ang bawat dumi na kanilang itinatago. Gusto kong sa mismong araw ng kanilang pinakahihintay na tagumpay, doon sila babagsak sa pinakamalalim na hukay. Naintindihan ko, Ms. Solana, ang lahat ng assets, ang mga legal team at ang mga tauhan ng Don ay nasa ilalim na ng iyong control. Isang tawag mo lang at ang buong mundong binuo ng mga alferos ay maglalahong parang bula saad ni Attorney Santian. And one more thing, Don Eduardo wants you to know that he is already waiting for your return. He said my daughter has been a princess for too long. It's time for her to be the queen she was born to be. Nang maputol ang tawag, ang katahimikan ng gabi ay tila naging mas malalim at mas makabuluhan. Nabalik lamang ang diwa ni Solana nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang papasok sa gate, ang sasakyan ni Tristan. Ang galit na kanina ay tila isang apoy ay naging isang malamig na yelo sa kanyang dibdib. Dinukot ni Solana ang munting pendant mula sa kanyang bulsa at tinitigan ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang munting bagay na ito ay hindi na lamang alaala. Ito ay isang susi. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang determinasyong kayang gumuho ng mga bundok. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kwintas sa kanyang bulsa at naglakad patungo sa mansyon. Ang bawat hakbang niya ay hindi na hakbang ng isang biktima, kundi hakbang ng isang mga ngaso na naghihintay ng tamang sandali. Sapat na ba ang lakas na nagmumula sa aking nakaraan upang harapin ang mas malaking baha ng kasinungalingan sa mga susunod na araw? Handa na nga ba akong bitawan ang pangarap ng isang simpleng pag-ibig para sa tungkulin ng aking tunay na pangalan? You look so pathetic in that dress, Solana. No wonder Tristan needs a real woman to keep him awake at night. Isang tingin ko pa lang sa'yo, parang gusto ko nang mag-donate ng konting fashion sense para naman hindi magmukhang basahan ang mapapangasawa ng isang alferos. Ang matalim at maingay na boses na iyon ay tila isang kuko na kumakalmot sa pisara ng katahimikan sa loob ng sala. Nakatayo si Solana sa gitna ng silid, may hawak na isang tumpok ng mga imbitasyon sa kasal na kailangan niyang sulatan ng mga pangalan ng mga bisita ng mag-isa. Ang kanyang likod ay sumasakit na sa ilang oras na pagkakayuko at ang kanyang mga daliri ay may mga marka na ng tinta. Sa harap niya nakatayo si Vanessa Go, ang modulong naging sanhi ng kanyang mga gabing walang tulog. Nakasuot ito ng isang pulang dress na hapit sa katawan na tila isang lantarang insulto sa kapayakan ni Solana. Anong ginagawa mo rito, Vanessa? This is a private property. Wala kang karapatang pumasok dito. Mahinang tugon ni Solana, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga imbitasyong hawak niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang pintig na punong-puno ng kaba at galit na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Vanessa habang nililibot nito ang sala. Right, Tristan gave me the key, sweetie. At huwag kang mag-alala, hindi ko aagawin ang pwesto mo bilang official bride. Masyado kasing boring ang buhay may asawa. I'm just here to make sure na hindi masyadong malungkot ang lover ko habang hinihintay ang araw ng pagkabilanggo niya sa'yo. Nabalik lamang ang diwa ni Solana nang marinig niya ang tunog ng mga takong ni Doña Consuelo na pababa ng hagdan. Inasahan ni Solana na itataboy ng matanda ang babaeng ito, ngunit laking gulat niya nang makitang ngumiti si Doña Consuelo kay Vanessa at binaliwala ang kanyang presensya. "Oh Vanessa, you're early for our tea." Ang sabi ng matanda, habang binaling ang tingin kay Solana na may halong pandidiri. "Solana, bakit nakatayo ka pa dyan? Dalhan mo kami ng refreshments. At siguraduhin mong malamig ang juice dahil baka mainitan ang bisita ko sa sobrang bad vibes na dala ng mukha mo." Naramdaman ni Solana ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumatayo sa tindi ng insultong kanyang natatanggap. Ang sarili niyang biyenan ay mas pinapahalagahan ang kabit ng kanyang anak kaysa sa kanya. Ang hapdi sa kanyang puso
ay tila naging isang malaking bukol sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok-lunok. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ma'am, she is the reason why Tristan was hospitalized. How can you welcome her here? Ang tanong ni Solana, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at pagkamangha sa kadebola ng matanda. Shut up, Solana. Vanessa has more class in her pinky finger than you have in your entire body, singal ni Doña Consuelo. At least she knows how to make my son happy. Ikaw, all you do is complain and look like a martyr. Now get out of my sight and do what I told you. Habang naglalakad si Solana patungo sa kusina, hinarang siya ni Vanessa. Ang amoy ng matapang na pabango nito ay tila isang lason na gustong magpasuka sa kanya. Biglang itinukod ni Vanessa ang kanyang paa sa daanan ni Solana at dahil sa bigat ng mga box na dala niya nawalan ng balanse si Solana. Ang tunog ng pagbagsak ng mga box sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa huling sandali, sinubukan ni Solana na protektahan ang kanyang tiyan, ngunit ang kanyang tagiliran ay tumama sa kanto ng isang matigas na lamesang kahoy bago siya tuluyang bumagsak sa matigas na marmol. Isang matalim at nakakangilong sakit ang gumuhit mula sa kanyang sinapupunan patungo sa kanyang buong katawan. Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim at ang bawat tunog sa paligid ay tila naging malayo at malabo. Napahawak si Solana sa kanyang tiyan, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa tela ng kanyang damit habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang munting anak sa loob. Oops, how clumsy of you, ang natatawang sabi ni Vanessa habang pinagmamasdan ang nagkalat na mga imbitasyon sa sahig. Maybe that's a sign na hindi talaga dapat matuloy ang kasal na ito. Hindi nakapagsalita si Solana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng isang likidong dahan-dahang dumadaloy sa kanyang hita at ang nakapanghihinang takot na tila gustong sumakal sa kanyang kaluluwa. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo para sa kaligtasan ng munting buhay na kanyang iniingatan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita niya ang mukha ni Doña Consuelo na nakatingin sa kanya nang walang kahit anong bakas ng awa. Ang matanda ay tila nanonood lamang ng isang palabas na hindi siya apektado. Ito na ba ang katapusan ng aking munting pangarap bago pa man ito magsimula? Mapapatawad ko ba ang aking sarili kung ang aking pagtitiis ay maging dahilan ng pagkawala ng tanging kayamanan na mayroon ako? Huwag kang assuming, Solana. Isinuot ko lang ang singsing na yan sa daliri mo dahil ikaw ang swerteng anting-anting ng kumpanya, hindi dahil mahal kita. You are just a tool, a lucky charm that I need to keep the investors happy. Sa tingin mo ba talaga ay papatulan ko ang isang katulad mo kung wala kang silbi sa mga reports ko? Ang boses ni Tristan ay gumaralgal dahil sa kalasingan, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang matalas na labaha na humihiwa sa gabi. Nakatayo si Solana sa gitna ng kanilang madilim na sala, hawak ang isang baso ng gatas na balak niya sanang inumin para kumalma ang kanyang nangangatog na katawan matapos ang insidente kanina sa mansyon. Sa kanyang harap si Tristan ay pasandal-sandal sa pader, ang kanyang kurbata ay maluwag at ang kanyang mukha ay namumula sa alak at sa isang uri ng kagalakang hindi para sa kanya. Inayos ko na ang iyong wedding suit, Tristan. Nakasabit na iyon sa kwarto mo, mahinang tugon ni Solana. Ang kanyang boses ay tila isang marahang bulong ng hangin sa gitna ng isang nagbabadyang unos. Sa kabila ng sakit sa kanyang tagiliran at ang kaba para sa kanyang anak, pinili pa rin niyang gawin ang kanyang tungkulin. Ang bawat hibla ng suit na iyon ay hinaplos niya ng may kasamang dalangin na sana ay magbago ang lahat sa oras na maging mag-asawa na sila. Isang mapait at malakas na tawa ang pinakawalan ni Tristan. Wedding suit, really, you are so pathetic. Mula sa kanyang likuran, inilabas niya ang isang malaking puting kahon, ang lalagyan ng wedding gown ni Solana, na binili niya gamit ang perang inutang niya sa ilalim ng pangalan ni Solana. Narito ang iyong corona ng kahangalan. Buong lakas na inihagis ni Tristan ang kahon sa paanan ni Solana. Ang tunog ng pagtama ng karton sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong unit. Natila ba isang pinto ng kabaong na biglang isinara. Ang takip ng kahon ay natanggal, at ang luntiang tela ng mamahaling gown ay dahan-dahang kumalat sa sahig na tila isang patay na pangarap na nakahandusay sa dilim. Suotin mo iyan bukas at maglakad ka sa altar na parang isang reyna, pero tandaan mo ito pagkatapos ng seremonya, babalik ka sa pagiging alila ko. Dagdag pa ni Tristan, bago ito tuluyang pumasok sa kwarto
at padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Solana sa katahimikan ng sala. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng puting gown. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa malambot na tela, ngunit sa halip na ligaya ang naramdaman niya ay ang lamig ng isang bangkay. Isang patak ng luha ang bumagsak sa sutla, dahan-dahang nababasa ang bahagi ng dibdib nito. Ang bawat hikbi niya ay nanatiling nakakulong sa kanyang lalamunan, isang pighati na tila gustong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang bawat pintig sa kanyang tagiliran, ang paalala ng kalupitan ni Vanessa, at ang kawalang malasakit ni Doña Consuelo. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 2 taon ay tila naging mga abo na ngayon ay itinatapon sa kanyang mukha. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng hangin sa labas, tila isang babala na ang gabi ay malapit nang matapos. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pighati, ay biglang naging tila 2 nagniningas na uling sa gitna ng kadiliman. Tumayo siya, iniwan ang gown sa sahig, at naglakad patungo sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang maputlang pisngi, ngunit hindi na siya nanginginig. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantulog. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang anyo na tila hindi na nakakaramdam ng takot. Hinanap niya ang pangalan sa kanyang contacts. Ang kanyang daliri ay hindi nanginginig nang pindutin niya ang call button. Hello, Puwai ko. Ang boses sa kabilang linya ay gising na gising, tila naghihintay sa sandaling ito. Father Ashutbom. Ang sabi ni Solana, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang itak at kasing lamig ng yelo. I'm done being a martyr. Activate the plan. Gusto kong sa oras na tumunog ang kampana ng simbahan, bukas doon magsimula ang kanilang paghuhukom. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila bago sumagot ang kanyang ama. Naiintindihan ko, anak. Umuwi ka na pagkatapos ng lahat. Ang iyong trono ay naghihintay. Nang maibaba ni Solana ang tawag, tiningnan niya ang tanawin ng lungsod mula sa itaas. Ang mga ilaw sa paligid ay tila mga munting bituin na dahan-dahang naglalaho sa pagdating ng bukhang liwayway. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang tiyan, kung saan ang kanyang anak ay tahimik na nananatili. Bukas ang telang ito na nasa sahig ay hindi magsisilbing tanda ng aking pagsuko, kundi bilang isang kumot na tatakip sa kanilang kahihiyan. Handa na ba silang mawala ang lahat sa ngalan ng isang kasal na binuo sa kasinungalingan? Sino ang tunay na magluluksa sa gitna ng isang celebration time? Ang sikat ng araw na dumaan sa mga siwang ng bintana ay tila mga daliri ng yelo na gumising sa diwa ni Solana. Ito na ang araw na dapat sana ay pinakamasaya sa buhay ng isang babae, ngunit para sa kanya ang bawat minutong lumilipas ay tila isang mabagal na hakbang patungo sa isang bitayan. Ang buong unit ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan, walang tawanan ng mga kaibigan, walang abalang mga stylist, at wala ang init ng pagmamahal ng isang pamilya. Nakatayo si Solana sa harap ng malaking salamin, mag-isang isinusuot ang puting gown na kagabi lang ay nakahandusay sa sahig. Ang bawat butones sa likuran nito ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang makeup sa kanyang maputlang mukha. Sinusubukang itago ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata at ang bakas ng pighati sa kanyang mga labi. Sa ilalim ng mamahaling tela ng gown, lihim niyang isinuot ang munting pendant ng kanyang ama, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng init sa gitna ng ginaw ng umagang ito. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng mabibilis at mabibigat na hakbang sa labas ng silid. Ang tunog ng mga takong sa sahig na marmol ay tila isang babala ng paparating na unos. Bumukas ang pinto ng walang pasintabi at iniluwan nito si Doña Consuelo na ang mukha ay tila isang maskara ng galit at takot. Bakit hindi ka pa handa? Ang mga media ay nasa labas na ng simbahan. Ang mga bisita ay nagsisimula ng dumating at ikaw ay mukhang isang bangkay na binihisan. Sigaw ng matanda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinitingnan ang dahan-dahang paggalaw ni Solana. Wala si Tristan, Mamta. Mahinang sagot ni Solana, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Hindi siya umuwi kagabi. Alam niyo kung nasaan siya. Isang mapait na pagsinghal ang itinugon ng matanda.
Wala akong pakialam kung nasaan siya. Ang mahalaga ay ang pangalan ng mga Alferos Tristan is dealing with a minor emergency. Ang gagawin mo, haharap ka sa mga reporter at sasabihin mong kailangan nating ipostpone ang ilang bahagi ng ceremony dahil masama ang iyong pakiramdam. You will take the blame, Solana. Hindi pwedeng masira ang reputasyon ng anak ko dahil lamang sa isang babaeng gaya mo. Naramdaman ni Solana ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Hanggang sa huling sandali, siya pa rin ang gagawing panangga. Siya pa rin ang itatapon sa apoy para lamang hindi mapaso ang mga Alferos. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo para sa katarungan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila may kasamang lason. Hindi ko nagagawin yan, ma'am. Kalmadong sabi ni Solana habang dahan-dahang humaharap sa matanda. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang lalim na tila isang madilim na karagatan. I will not lie for a man who is currently in the arms of another woman while his child is waiting for a father. Ang mukha ni Doña Consuelo ay naging kulay ube sa tindi ng galit. Humakbang siya, palapit ang amoy ng kanyang matapang na pabango, ay tila gustong sumakal kay Solana. Anong sabi mo, you ungrateful brat? Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa iyo, ganyan mo kami sasagutin. Mabilis na itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Ang bawat daliri ay nakabukas para sa isang malutong na sampal na laging nagpapatahimik kay Solana. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito sa pisngi ni Solana, isang mabilis na paggalaw ang naganap. Naramdaman ni Doña Consuelo ang isang matigas at mahigpit na pagkakahawak sa kanyang pulsuhan. Ang tunog ng kanilang pagbabanggaan ay lumikha ng isang mahinang kalampag sa hangin. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makitang si Solana, ang babaeng dati ay yumuyuko sa bawat mura niya, ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng diretso habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Hindi na ito ang araw para saktan niyo ako, ma'am. Ang boses ni Solana ay kasing talim ng isang labaha. Ang bawat salita niya ay tila may dalang kapangyarihang matagal nang naipon. Ang bawat sampal na tinanggap ko sa inyo ay sapat na para bayaran ang bawat sentimong utang na loob na sinasabi niyo. From this moment on, you no longer own me. Binitawan ni Solana ang kamay ng matanda nang may puwersa dahilan upang mapaatras si Doña Consuelo at mapahawak sa sandalan ng silya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging tila isang nagbabadyang pagsabog. Ang bawat hininga ni Solana ay puno ng isang uri ng kalayaan na ngayon lamang niya natikman. Dahan-dahang isinuot ni Solana ang kanyang belo, ang kanyang mga galaw ay puno ng dignidad, na tila isang reynang naghahanda para sa kanyang koronasyon. Hindi siya tumingin muli sa matanda, at sa halip ay naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta, Solana? Bumalik ka rito. Sigaw ni Doña Consuelo, ang boses ay puno ng desperasyon. Lumingon si Solana nang bahagya isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pupunta ako sa simbahan, ma'am, hindi para magpakasal, kundi para tapusin ang lahat ng inyong sinimulan. Habang naglalakad siya, palabas, ang bawat hakbang ni Solana sa mahabang pasilyo ay tila isang tunog ng kampanang nagbabadya ng katapusan. Ang sikat ng araw sa labas ay tila naghihintay sa kanya, handang saksihan ang pagguho ng isang kahariang binuo sa kasinungalingan. Handa na nga ba ang buong mundo na makita ang tunay na kulay ng pamilya Alferos sa gitna ng puting altar? Ano ang mangyayari sa oras na ang lahat ng mga lihim ay ibuhos ko sa harap ng Diyos at ng mga tao? Ang tunog ng bawat kampana ng simbahan ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa katahimikan ng umaga. Sa loob ng katedral, ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng insenso na lumilikha ng isang atmosperang tila ba ay isang paglalamay kaysa sa isang kasalan. Ang bawat upuan ay puno ng mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagarbong barong at gown, mga matang mapanghusga, na naghihintay sa bawat galaw ng tinaguriang mapalad na ulila na papasok sa pamilya Alferos. Sa bukana ng simbahan nakatayo si Solana. Ang mahabang belo na nakatakip sa kanyang mukha ay tila isang manipis na ulap na naghihiwalay sa kanya sa malupit na mundo. Wala siyang kamay na mahahawakan habang naglalakad patungo sa altar. Walang amang aakay sa kanya, walang inang mag-aayos ng kanyang laylayan. Sa bawat hakbang niya sa mahabang pulang alpombra, ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang pintig ng puso na punong-puno ng galit at determinasyon. Sa gitna ng kanyang paglalakad,
biglang bumukas ang pintuan sa gilid ng altar. Iniluwa nito si Tristan na ang kurbata ay medyo tabingi at ang mga mata ay may bakas pa ng puyat at alak. Sumilay ang isang mapagmalaking ngiti sa kanyang mga labi nang makita si Solana tila ba ipinagmamalaki niya sa lahat na ang babaeng ito ay kanyang pag-aari isang tropeyo na nakuha niya sa murang halaga. Nang marating ni Solana ang tapat ni Tristan, hindi niya ito tiningnan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa krus sa gitna ng altar. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Tristan sa kanyang braso, isang haplos na tila lason na gustong sumunog sa kanyang balat. "You look beautiful, my lucky charm." Bulong ni Tristan, ang amoy ng mint na pilit itinatago ang amoy ng alak, ay humalik sa kanyang tenga. "Siguraduhin mong maganda ang mga sasabihin mo mamaya. Maraming kamera ang nakatutok sa atin." Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay tila isang malabong ugong sa pandinig ni Solana. Naramdaman niya ang munting sipa sa loob ng kanyang tiyan, isang paalala na sa sandaling ito, hindi lamang siya ang nakikipaglaban. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng mga sumpa. "Tristan Alferos, tinatanggap mo ba si Solana?" "I do." Mabilis na sagot ni Tristan, ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. "Solana Evangelista, tinatanggap mo ba si Tristan?" Katahimikan ang sumunod. Isang nakakabinging katahimikan na tila nagpatigil sa paghinga ng bawat taong nasa loob ng katedral. Ang bawat kamera ng media ay nakatutok sa maputlang mukha ni Solana. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawi ang bilong nakatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na hindi kailanman nakita ng mga Alferos. "Hindi." Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Kasing talim ng isang kidlat na tumatama sa gitna ng unos. Bago pa man makapagsalita si Tristan o si Doña Consuelo, ang malaking LED screen sa likuran ng altar na dapat sana ay magpapakita ng mga litrato ng kanilang pag-iibigan ay biglang nagbago. Ang bawat mata sa loob ng simbahan ay nanlaki sa gulat. Ang screen ay nagsimulang magpakita ng mga dokumento ng THAMO, ang mga sauke ng bangko na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw ni Tristan. Kasunod nito ang mga litrato ni Tristan at Vanessa. Sa loob ng hotel suite, ang medical report ng kanyang overdose at ang recording ng boses ni Doña Consuelo habang dinudusta ang pagkatao ni Solana. "Anong kabalastugan ito, Solana? Itigil mo ito!" Sigaw ni Doña Consuelo habang pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay kasing kulay ng abo sa tindi ng kahihiyan. Ngunit hindi tumigil ang video. Ang bawat lihim na pilit nilang ibinaon ay dahan-dahang lumabas sa harap ng buong bansa. Ang ugong ng mga bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na agos ng tubig na dumarating. Ang kahihiyan-hiya na pilit nilang iniiwasan ay ngayon ay nakabalot sa kanila gaya ng isang madilim na kumot. Sa gitna ng kaguluhan, ang malaking pintuan ng katedral ay muling bumukas ng may malakas na puwersa. Ang sikat ng araw mula sa labas ay tila isang banal na liwanag na pumasok sa loob. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit at mga tauhan ng NBE ang pumasok. At sa gitna nila ay isang lalaking ang bawat hakbang ay may dalang kapangyarihang yumanig sa lupa. Si Don Eduardo Evangelista. Napatigil ang lahat. Ang bawat paghinga ay tila naging yelo. Naglakad ang matanda patungo sa altar, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanyang anak na si Solana. Tumayo siya sa tabi nito at hinarap ang pamilya Alferos na tila ba sila ay mga munting insekto sa kanyang harapan. "Gusto niyo bang malaman kung sino ang babaeng tinawag ninyong basura?" Ang boses ng Don ay tila isang kulog na nagmula sa kalangitan. "Siya si Solana Evangelista, ang aking kaisa-isang tagapagmana. At kayong mga Alferos, tapos na ang inyong oras." Naramdaman ni Solana ang mainit na palad ng kanyang ama na humawak sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman niya ang tunay na kaligtasan. Tiningnan niya si Tristan na ngayon ay nakaluhod sa sahig habang pinalilibutan ng mga awtoridad. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang bawat hibla ng kanyang puting gown ay tila nagliliwanag sa gitna ng dilim na kanyang iniwan. Ito na ang katapusan ng kanyang pagiging martir at ang simula ng kanyang pagiging reyna. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, sapat na ba ang katarungan upang gamutin ang mga sugat na iniwan ng nakaraan? Ano ang mangyayari sa pamilyang binuo sa kasinungalingan sa oras na ang batas na ang siyang humusga?
Hindi ito maaari. May pagkakamali rito, Solana. Sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo. Anak, maawa ka sa amin. Ang bang boses ni Doña Consuelo ay tila isang desperadong hiyaw ng isang nalulunod na tao. Nakaluhod ang matanda sa malamig na sahig ng cathedral, ang kanyang marangyang gown ay nakakalat sa paligid niya, gaya ng mga punit na pangarap. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak, ay ngayon ay nanunuyo sa takot habang nakatitig sa malamig na mukha ni Don Eduardo. Ang bawat camera ng media na kanina ay naroon para sa isang kasal ng taon, ay ngayon ay mabilis na kumukuha ng bawat segundo ng kanilang kahihiyan. Ang bawat flash ng liwanag ay tila isang latigo na humahampas sa natitirang dangal ng pamilya Alferos. Sa tabi niya, si Tristan ay tila isang estatwang nawalan ng buhay. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel habang nararamdaman niya ang malamig na bakal ng posas na dahan-dahang pinalilibutan ang kanyang mga pulsuhan. Ang tunog ng metal na nagbabanggaan ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan, isang tunog na nagbabadya ng katapusan ng kanyang kalayaan. Ang suit na suot niya, ang suit na ipinagmalaki niyang simbolo ng kanyang tagumpay, ay ngayon ay tila naging isang uniforme ng bilanggo. Tristan Alferos, you are under arrest for estafa falsification of public documents and illegal possession of controlled substances. Ang boses ng opisyal ay walang emosyon kasing tigas ng batas na kanilang kinakatawan. Solana ko, please. Pabulong na pagsusumamo ni Tristan ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit munting bakas ng awa sa mga mata ng babaeng kanyang niloko. Gawin mo ito para sa bata, para sa anak natin. Naramdaman ni Solana ang isang matinding hapdi sa kanyang puso nang marinig ang salitang anak mula sa bibig ng lalaking ito. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Humakbang siya palapit kay Tristan, ang laylayan ng kanyang puting gown ay dumaan sa natapon na alak sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tristan, ang kanyang paningin ay tila isang apoy na sumusunog sa lahat ng kasinungalingan. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo, Tristan. Ang boses ni Solana ay kasing lamig ng yelo sa madaling araw. Namatay ang ama ng batang ito noong gabing mas pinili mo ang iyong luho kaysa sa aming kaligtasan. Ang batang ito ay lalaking may dangal, isang bagay na kailanman ay hindi mo natutunan. Tinalikuran ni Solana ang lalaki at hinarap si Doña Consuelo. Ang matanda ay pilit na gumagapang patungo sa kanya, ang mga daliri nito ay gustong humawak sa laylayan ng kanyang gown. Solana, remember our utang na loob. Pinatuloy ka namin sa aming tahanan. Ang sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay paos na sa pag-iyak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Solana. Ang tahanan na ibinigay niyo ay naging isang kulungan ng aking kaluluwa, ma'am, at ang utang na loob na palagi niyong isinusumbat. Binayaran ko na iyon ng bawat luhang pumatak sa aking mga pisngi habang pinagsisilbihan ko kayo na parang alila. Ngayon ang batas naman ang maniningil sa inyo. Sa isang hudyat ni Don Eduardo, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong, ang mga abogado ng Evangelista Group. Inilabas nila ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ng mga Alferos, pati na ang mansyong kinatatayuan ng kanilang kasinungalingan, ay nakasangla na sa mga kumpanya ni Don Eduardo dahil sa mga nakatagong utang ni Tristan. Mula sa sandaling ito, wala na kayong pangalan, wala na kayong yaman. Ang deklarasyon ni Don Eduardo, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ang lahat ng inyong ninakaw ay babalik sa mga taong tunay na nagmamay-ari nito. Habang hinihila palabas ng simbahan si Tristan, at ang kanyang ina, ang tunog ng kanilang mga hikbi at pagsusumamo ay dahan-dahang naglaho na palitan ng ugong ng mga bulungan ng mga taong dati ay sumasamba sa kanila. Ang cathedral na kanina ay puno ng karangyaan, ay ngayon ay tila naging isang bakanteng entablado ng isang trahedya. Naiwan si Solana sa gitna ng altar sa tabi ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mahabang belo at hinayaang mahulog ito sa sahig, isang puting tela na ngayon ay wala ng silbi. Ang bawat hininga niya ay tila nagiging mas magaan, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang anino ng pait. Naramdaman niya ang marahang haplos ni Don Eduardo sa kanyang buhok. Tapos na ang baha, anak. Oras na para bumalik sa tunay mong tahanan. Tumango si Solana, ngunit ang kanyang pansin ay naagaw ng isang munting bagay sa sahig, isang imbitasyon sa kasal na nayurakan ng mga sapatos ng mga pulis.
Ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Tristan ay magkatabi pa rin sa papel, isang paalala ng isang buhay na muntik nang sumira sa kanya. Sapat na ba ang pagkawala ng kanilang yaman upang mapawi ang bawat gabi ng aking pagdurusa? Ano ang susunod na kabanata para sa isang inang? Ang tanging dalangin ay ang katahimikan ng kanyang anak, malayo sa mga anino ng nakaraan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga evangelista ay tila isang mainit na yakap na matagal nang hinahanap ni Solana. Malayo ito sa nakabibinging sigaw at pang-aapi sa tahanan ng mga alferos. Dito ang bawat sulok ay amoy sariwang sampagita at malinis na hangin. Ang mga bintana ay malalaki, hinahayaan ang sikat ng araw na dumaan at magbigay ng liwanag sa bawat bahagi ng silid na dati ay puno lamang ng mga anino ng pait. Nakatayo si Solana sa tapat ng isang malaking salamin sa kanyang sariling kwarto. Dahan-dahan niyang hinubad ang mga hiyas na suot niya mula sa simbahan. Ang bawat piraso ng alahas ay tila isang mabigat na kadena na ngayon ay isa-isang natatanggal. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Bagaman may bakas pa rin ng pagod sa kanyang mga mata, may isang bagong uri ng ningning ang nagsisimulang lumitaw sa kanyang mukha. Isang ningning na hindi galing sa mamahaling makeup, kundi mula sa isang kaluluwang nagsisimula ng huminga ng malaya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na ngayon ay dahan-dahan ng kumakapal. Ang bawat munting pintig sa loob ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat ng bagyo, may isang bagong buhay na naghihintay. Isang buhay na hindi na makararanas ng gutom, pananakit o ang pakiramdam ng pagiging isang basura. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang marahang pagkatok sa kanyang pintong gawa sa matibay na mahogany. Pumasok ang kanyang ama, si Don Eduardo, na may dalang isang baso ng mainit na gatas. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagsisisi, ngunit higit sa lahat puno ng pagmamahal. Anak, sapat na ba ang pahinga mo? Ang mga doktor ay darating mamaya para suriin ang iyong kalusugan at ang lagay ng apo ko, malambing na sabi ni Don Eduardo, habang inilalapag ang gatas sa gilid ng mesa. Ayos lang po ako, tay. Pakiramdam ko ay ngayon lang ako tunay na nagising mula sa isang napakahabang bangungot. Sagot ni Solana, ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig na puno ng katahimikan. Salamat po sa hindi pagsuko sa akin, kahit napilit kong itinago ang aking sarili. Umupo ang Don sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang isang ama ay kailanman hindi susuko sa kanyang anak, Solana. Ang iyong pagtitiis ay naging patunay lamang ng iyong ginto at matatag na puso. Ngayon ang tungkulin mo ay ang maging masaya at maging malakas para sa munting evangelista na dinadala mo. Lumipas ang mga araw na puno ng pag-aalaga at katahimikan. Nagsimulang bumalik ang kulay sa mga pisngi ni Solana. Ngunit sa gitna ng kanyang paggaling, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa mga alferos. Ang balita sa telebisyon ay puno ng mga ulat tungkol sa paglilitis kay Tristan at ang pagbagsak ng kanilang negosyo. Isang hapon habang si Solana ay nagbabasa ng libro sa hardin, lumapit ang kanyang personal na assistant na si Aling Rosa, ang dating vuja sa mansyon ng mga alferos, na kinuha na rin ni Solana upang maglingkod sa kanya. May dala itong isang sobrang puti na may tatak ng bilangguan. Miss Solana, may dumating pong sulat para sa inyo. Mula po kay Tristan, mahinang sabi ni Aling Rosa, ang boses ay puno ng pag-aalangan. Naramdaman ni Solana ang paninigas ng kanyang mga daliri. Ang bawat letra sa sobre ay tila isang munting bitag, napilit siyang hinihila pabalik sa dilim. Matagal niyang tinitigan ang sulat bago ito dahan-dahang binuksan. Ang bawat pahina ay puno ng mga salitang nagmamakaawa, ngunit sa huling bahagi, may isang talata na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Solana, alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad. Pero bago ako mabulok sa seldang ito, may isang katotohanang kailangan mong malaman tungkol kay Mommy. Ang Donya na nakilala mo ay hindi ang tunay niyang pagkatao. Ang bawat sentimong ipinang-api niya sa iyo ay hindi sa kanya. May isang lihim siyang itinatago sa loob ng isang vault sa lumang mansyon, isang dokumento na magsasabi kung sino talaga ang pumatay sa iyong ina noong bata ka pa. Ang hangin sa paligid ni Solana ay tila biglang naging yelo sa lamig. Ang bawat salita ni Tristan ay naging isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang mga alaala. Ang kanyang ina. Ang trahedyang matagal na niyang inakalang isang aksidente lamang, napahigpit ang hawak ni Solana sa papel hanggang sa malukot ito sa kanyang palad. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa isang bagong uri ng katanungan. Ang paghihiganti ba niya ay hindi pa tunay na tapos? Anong lihim ang itinatago ni Doña Consuelo sa likod ng kanyang marangyang maskara? Mapapatawad ko ba ang aking sarili? Kung hahayaan ko na namang lamunin ako ng galit sa oras na matuklasan ko ang katotohanan tungkol sa aking nakaraan. Hanggang ngayon ba, Solana, ay narito ka pa rin para saktan ako? Hindi pa ba sapat na kinuha niyo ang lahat sa akin? Ang mansyon ang dangal ko. Pati ang kaisa-isang anak ko na ngayon ay nabubulok sa kulungan. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang tuyong kalansing ng mga bakal sa gitna ng isang abandonadong bodega. Wala na ang marangyang silid na amoy lavender at ang mga mamahaling muebles. Ang matanda ay nakaupo ngayon sa isang sirang silya sa loob ng isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng riles ng tren. Ang amoy ng estero at ang usok mula sa mga dumaraang sasakyan ay nanunuot sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang dating makinis na balat ay tila isang tuyong lupa na puno ng bitak at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning kundi isang malalim na pait. Nakatayo si Solana sa tapat niya, suot ang isang simpleng puting bestido na nagpapakita ng kanyang malaking tiyan. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag na pumasok sa isang madilim na kuweba. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang folder sa ibabaw ng lumang lamesang kahoy na tila kakalas na sa bawat galaw. Ang tunog ng paglapag ng papel ay umalingaw-ngaw sa katahimikan na tila ba isang huling hatol na dumarating. Hindi ako narito para saktan kayo, ma'am. Ang boses ni Solana ay kasing banayad ng hangin sa dalampasigan, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Narito ako para kunin ang huling bagay na ninakaw niyo sa akin, ang katotohanan tungkol sa aking ina. Naramdaman ni Solana ang paninigas ng katawan ni Doña Consuelo nang marinig ang tungkol sa kanyang ina. Ang matanda ay napakapit sa sandalan ng silya, ang kanyang mga daliri ay nanginginig gaya ng isang dahon sa gitna ng bagyo. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kanyang sentido at ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang folder na iyan ay naglalaman ng mga dokumentong nakuha namin mula sa vault niyo sa Mansyon Patkai. Patuloy ni Solana habang dahan-dahang binubuksan ang unang pahina. Ang ulat ng pulisya noong gabing maaksidente ang aking ina. Ang ulat na nagsasabing hindi pala sira ang preno ng kanyang sasakyan, kundi sinadya itong putulin. At ang pinakamasakit, ang sulat na nagsasabing ikaw ang huling taong kasama niya bago siya umalis sa party ng pamilya Evangelista. Ang bawat salita ni Solana ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa puso ng matanda. Nabalik lamang ang diwa ni Doña Consuelo nang marinig niya ang malakas na sipol ng tren sa labas, isang tunog na tila humihiwa sa hangin. Napayuko ang matanda at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumaralgal sa bawat hikbi na pilit niyang itinatago. Iningatan mo ang sikretong ito para lang makuha ang tiwala ni Don Eduardo at makasali sa mga malalaking proyekto ng Evangelista Group. Saad ni Solana, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa matanda nang walang kahit anong bakas ng galit kundi isang malalim na awa. Pinanood mo akong lumaki sa hirap habang alam mong ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng ina. Gusto ko lang mapabilang sa inyo. Pabulong na sagot ni Doña Consuelo. Ang boses ay tila isang naghihingalong hininga. Lagi niyo akong minamaliit dahil galing ako sa isang maliit na pamilya. Akala ko kapag nakuha ko ang pabor ng tatay mo magiging pantay na tayo. I didn't mean for her to die. I just wanted to delay her to make her look irresponsible. Naramdaman ni Solana ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat gabi ng kanyang pagdurusa sa ilalim ng kamay ng matandang ito ay tila naging maliit na bagay kumpara sa laki ng kasinungalingang ito. Inisip niya ang lahat ng pagkakataon na sinampal siya dinusta at tinawag na basura habang ang taong gumagawa nito ay may dalang ganitong kalaking kasalanan. Huminga si Solana ng malalim at dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang munting sipa sa loob ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaakalang mayroon siya. Sa sandaling iyon, ang galit na kanina ay tila isang apoy ay dahan-dahang namatay, napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Dahan-dahan siyang tumayo at iniwan ang folder sa lamesa. Naglakad siya patungo sa pinto, ngunit bago siya lumabas, lumingon siya sa matanda na ngayon ay mukhang isang gusot na papel na itinapon sa gilid ng daan. Hindi ko na kayo kailangang parusahan, ma'am. Dahil ang buhay niyo ngayon
Ang bawat sandali na mag-isa kayo sa gitna ng ingay ng tren, at ang bawat gabing maaalala nyo ang ginawa nyo sa aking ina, yun na ang pinakamalupit na bilanggo ang kailanman ay hindi nyo matatakasan. Inilabas ni Solana ang isang simpleng lunchbox na may lamang mainit na pagkain at inilapag ito sa tabi ng folder. Isang munting pagkilos ng pag-asa, hope at patawad. Forgiveness hindi dahil karapat-dapat ang matanda, kundi dahil kailangan ng kaluluwa ni Solana na maging malaya. Kainin nyo ito. Para sa huling pagkakataon ito ang utang na loob na ibabalik ko sa inyo. Hindi bilang inyong alila kundi bilang isang ebanghelista na marunong magpatawad. Nang lumabas si Solana ang liwanag ng araw, ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay amoy ulan. Isang malinis at sariwang amoy na tila naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang bawat hakbang niya palayo sa madilim na paupahang iyon ay tila paglipad ng isang ibon na matagal nang nakakulong sa isang hawla. Sapat na ba ang katotohanang aking natuklasan upang tuluyang patahimikin ang mga kaluluwa ng aking nakaraan? Mapapanatili ko ba ang kapayapaang ito sa sandaling isilang ko na ang aking anak sa mundong ito na puno ng mga sugat na kailangang hilumin? Ang bawat sinag ng umaga na tumatagos sa mga manipis na kortinang seda ay tila isang munting halik ng kalikasan sa maputlang pisngi ni Solana. Sa loob ng malawak na silid ng mansyong evangelista, wala na ang amoy ng luma at mapait na nakaraan. Ang hangin ay amoy lavender at bagong pitas na rosas, isang halimuyak na nagbibigay ng payapang kaisipan sa sinumang humihinga nito. Nakaupo si Solana sa isang malambot na armchair, malapit sa bintana habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang tiyan na ngayon ay tila isang ganap na hiyas ng kanyang pagkatao. Ilang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Alferos. Ang bawat gabi ng kanyang pag-iyak ay napalitan na ng mga gabi ng tahimik na pananalangin at paghahanda para sa pagdating ng kanyang munting anghel. Naramdaman ni Solana ang isang malakas na sipa, mula sa loob isang masiglang paggalaw, na tila ba ay nagmamadali nang makita ang liwanag ng mundo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ang uri ng ngiti na hindi na kailangan pang itago o ikahiya. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Don Eduardo, ang kanyang ama, na may dalang isang maliit na sapatos na gawa sa puting lana. Ang mukha ng matanda ay puno ng kagalakan, isang anyo na malayo sa matigas na negosyanteng kinatatakutan ng lahat. Lumapit siya sa kanyang anak at dahan-dahang naupo sa maliit na silya sa tabi nito. Ang bawat sandali ng paghihintay ay malapit nang matapos, Solana, mahinang sabi ni Don Eduardo, habang tinitingnan ang munting sapatos sa kanyang palad. Handa na ang lahat sa silid ng iyong anak. Ang bawat gamit ay pinili ng may pagmamahal, gaya ng pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya bawat araw. Salamat, Tay. Salamat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong maranasan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sagot ni Solana, ang kanyang boses ay puno ng emosyong tila isang umaagos na batis sa gitna ng kagubatan. Dati akala ko ang pag-ibig ay isang utang na kailangang bayaran ng sakripisyo. Ngayon ko lang nalaman na ang tunay na pag-ibig ay isang regalong kailangang tanggapin ng may bukas na palad. Isang linggo matapos ang hapon na iyon, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang bagong uri ng tunog. Hindi ito tunog ng galit, hindi tunog ng pagsisisi, kundi ang unang iyak ng isang sanggol na tila ba ay isang kampanang nagpapahayag ng tagumpay. Isang malakas at matatag na iyak na nagmumula sa isang munting nilalang na ngayon ay karga-karga ni Solana sa kanyang mga bisig. Luminad bulong ni Solana habang tinititigan ang mga mata ng kanyang anak na tila mga bituin sa gitna ng gabi. Yan ang iyong pangalan, dahil ikaw ang liwanag na tumapos sa aking kadiliman. Naramdaman ni Solana ang init ng balat ng kanyang anak sa kanyang dibdib. Ang bawat hapdi ng sampal, ang bawat sakit ng panlalait, at ang bawat sugat ng pagtataksil ay tila dahan-dahang naglaho sa sandaling iyon. Ang kanyang anak ay hindi bunga ng isang pagkakamali. Siya ay bunga ng isang paglalakbay patungo sa kanyang sariling lakas. Sa labas ng bintana ng kanyang silid, ang araw ay dahan-dahang lumulubog na nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan. Ang tanawin ay tila isang obra maestra na iginuhit ng tadhana. Tumingin si Solana sa malayo patungo sa lungsod, kung saan siya minsang naging alila, at ngayon ay siya ng isa sa mga nagpapatakbo. Ngunit ang kapangyarihang hawak niya ngayon ay hindi na galing sa ginto o sa pangalan,
kundi sa kapayapaang nasa loob ng kanyang puso. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Don Eduardo sa kanyang balikat habang pinagmamasdan nila ang munting si Lumina. Ang bawat hininga ng sanggol ay tila isang pangako ng isang bukas na wala ng anino ng mga alferos. Ang bawat pintig ng puso nito ay tila isang awit ng pag-asa na kailanman ay hindi na matatapos. Tapos na ang baha, Solana. Ang bahaghari ay narito na, pabulong na sabi ng kanyang ama. Tumango si Solana habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan at init ng kanyang tahanan, nalaman niya ang huling katotohanan ng kanyang buhay. Ang bira ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal kayang magtiis, kundi sa kung paano niya kayang bumangon magpatawad sa sarili at lumikha ng isang bagong mundo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Ang liwanag sa dako pa roon ay hindi na lamang isang pangarap. Ito na ang kanyang katotohanan. Isang katotohanang binuo ng may dangal pag-ibig at isang matibay na paninindigan na kailanman ay hindi na muling matitibag. Hanggang kailan mananatili ang liwanag na ito sa aking buhay, sa bawat ngiti ng aking anak, at sa bawat tibok ng aking malayang puso, alam kong ang liwanag na ito ay magtatagal habang buhay. Ang mga alon sa dalampasigan ay tila mga banayad na daliri na humahaplos sa puting buhangin, isang walang katapusang ritual ng kalikasan na nagpapaalala sa atin na ang bawat pag-alis ay may kasunod na pagbabalik. Isang taon na ang lumipas mula nang isilang ni Solana ang munting si Lumina at sa bawat araw na nagdaan, ang bawat sugat ng nakaraan ay tila dahan-dahan ng nagiging pilat, hindi na masakit, kundi isang tanda na lamang ng kanyang kalakasan. Nakatayo si Solana sa tapat ng malawak na bintana ng kanilang rest house sa Batangas. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng malakas na ihip ng hangin mula sa dagat ngunit hindi na siya nanginginig. Sa kanyang mga bisig ang isang taong gulang na si Lumina ay masayang pumapalakpak habang pinagmamasdan ang mga ibong lumilipad sa kalangitan. Ang amoy ng baby powder at ang matamis na halimuyak ng dagat ay nagsasama na lumilikha ng isang atmosfera ng wagas na kapayapaan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng mga yabag sa kahoy na sahig. Lumapit ang kanyang ama si Don Eduardo at inabutan siya ng isang baso ng sariwang juice. Ang mukha ng matanda ay puno ng katahimikan, ang uri ng katahimikan na matatagpuan lamang ng isang taong alam na ang kanyang pamilya ay ligtas na. Narinig mo na ba ang huling balita, Solana? Mahinang tanong ni Don Eduardo, habang ang kanyang tingin ay nakapako rin sa abot-tanaw. Tungkol po ba sa huling pagdinig sa kaso ni Tristan? Tugon ni Solana, ang boses ay wala ng bakas ng pait o galit. Tumango ang matanda, ang hatol ay pinal na, 12 taon para sa kanyang mga krimen sa kumpanya. At si Doña Consuelo, ayon sa ating mga tauhan, siya ay madalas makitang nakaupo sa labas ng simbahan sa Quiapo, humihingi ng barya sa mga dumadaan. Ang bawat tao na lumalapit sa kanya ay tila hindi na siya nakikilala. Huminga si Solana ng malalim, ang kanyang dibdib ay tila lumuluwag sa bawat paghinga. Inisip niya ang babaeng dating nagmamaliit sa kanya, ang babaeng itinuring ang dangal na parang ginto na ngayon, ay wala ng kahit isang sentimo ng respeto mula sa lipunan. Ngunit sa halip na matuwa ang naramdaman ni Solana, ay isang malalim na buntong hininga ng pagpapalaya. Ang kanyang paghihiganti ay hindi natapos sa dugo o marahas na pagbagsak, kundi sa pagbabalik ng bawat isa sa kanilang tunay na halaga. Hayaan na natin sila sa kanilang tadhana, tay. Ang sabi ni Solana habang hinahalikan ang bumbunan ng kanyang anak. Ang kanilang mundo ay binuo sa buhangin, kaya natural lamang na anurin ito ng baha. Ang mahalaga ay ang pundasyong binuo natin dito, isang pundasyong binuo sa katotohanan. Tumingin si Solana sa salamin ng bintana. Ang kanyang reflection ay hindi na ang maputla at takot na babaeng nakilala niya sa mansyon ng mga alferos. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang reyna, isang inang may paninindigan, isang anak na may dangal at isang leader na may malasakit. Naramdaman niya ang munting kamay ni Lumina na humahawak sa kanyang pisngi. Ang bawat haplos ng bata ay tila isang gamot na tuluyang naghihilom sa mga huling bakas ng kanyang pighati. Nalaman ni Solana na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusumpungan sa pangako ng ibang tao, kundi sa pagtanggap at pagpapahalaga sa sarili. Ang vira ng isang babae ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang singsing,
kundi sa liwanag na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Ang kwento ni Solana Evangelista ay hindi lamang kwento ng isang biktima na naging matagumpay. Ito ay kwento ng bawat babaeng minsang inakala na siya ay walang halaga hanggang sa natuklasan niya na ang kanyang tunay na pangalan ay nakaukit na sa mga bituin bago pa man siya isilang, habang lumulubog ang araw at nag-iiwan ng gintong liwanag sa karagatan. Ang bawat pintig ng puso ni Solana ay tila isang awit ng pasasalamat. Ang dilim ay tapos na. Ang bawat luhang pumatak ay naging mga perlas ng karunungan. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang banayad na himig ng isang ina na nagpapatulog sa kanyang anak sa ilalim ng isang langit na puno ng pag-asa. Sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan at sa bawat mahimbing na paghinga ng munting si Lumina, tila tuluyan nang natuyo ang mga luhang minsang naging dagat sa buhay ni Solana. Ang liwanag ng umaga ay hindi na lamang isang mailap na pangarap, kundi isang katotohanang kapiling na niya, sa bawat pagising isang patunay na ang pinakamadilim na gabi ay laging may hangganan. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito ni Solana. Habang hinahabi ko ang mga huling salita ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapatigil at muling madama ang hapdi ng sandaling inihagis ni Tristan, ang puting gown sa paanan ni Solana sa gitna ng dilim. Para sa akin, ang bawat hibla ng telang iyon ay hindi lamang damit, kundi ang mismong dangal ng isang babae na pilit nyurakan, at ang muling pagpulot ni Solana sa kanyang sarili mula sa abo ng pagtataksil ay isang tagpong hindi ko kailanman malilimutan. Ang kwentong ito ay isinulat ng may maraming puyat at pagmuni-muni dahil alam kong sa bawat sulok ng mundo, may mga tunay na Solana na tahimik na lumalaban at naghihintay ng kanilang sariling bukang liwayway. Para sa inyo, sapat na ba ang naging wakas ng pamilya Alferos upang masabing nakamit na ang katarungan o naniniwala kayong ang tunay na hustisya ay ang ganap na paglimot ni Solana sa kanilang pangalan? Habang dahan-dahang nagtatapos ang ating audio, nais kong itanong, nasaan po kayo ngayon habang nakikinig sa tinig ko? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya naglalaba o baka naman ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Napakalaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng inyong oras. Sana ay ibahagi ninyo sa aming comment section ang inyong mga saloobin o kahit ang sarili ninyong kwento ng pagbangon dahil dito sa ating tambayan, palaging may pusong nakikinig. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang maging inspirasyon din ito sa iba pang mga kababaihan. Dalangin ko ang inyong kaligtasan, kapayapaan, at ang lakas na laging piliin ang inyong sarili sa gitna ng anumang unos. Tandaan ninyo, gaya ni Solana kayo, ang may hawak ng panulat sa susunod na kabanata ng inyong buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong magbibigay diin sa ganda at tibay ng ating pagkatao. Pamagat ng kwento ang pait sa likod ng velo, ang pagbangon ni Solana. Paunawa ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.